dito sa to. Puntahan muna natin to. News sa GMA. Ito ang nangyari last week. Pakinggan natin to. Ay, mali. Wait lang. Ito pala, ito. Sorry. Shuri. Naghain ng kontra sa Salaysay. Ito naghain ng kontra sa Salaysay itong si Sa Department Joel of at saka Justice, si Bong Revilla. Sina Senador Joel Villanueva at dating Senador Bong Revilla na parehong inireklamo kaugnay sa pagtanggap umano ng pera mula sa manumalyang flood control projects. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa pagpapatuloy ng preliminary investigation sa umano'y maanumalyang flood control projects sa Bulacan, nag-file ng kanilang counter affidavit sa Department of Justice sina Senador Joel Villanueva at dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ang National Bureau of Investigation naman na siyang nagsampa ng reklamo, sangkaterbang dokumento ang dala sa DOJ. Ayon sa Justice Department, ang preliminary investigation ngayong araw ay patungkol sa mga proyekto. Parang yung plunder case lang ni nila Pulong. Plunder case nila, yung binigay ni Senator Trillanes, tambak-tambak din. Ganito rin ginawa dito kay yung ginawa kay Villanueva, kay Bong Revilla, at kay si Estrada. Proyekto sa Bulacan na kinasangkutan din ng contractors na Wawaw Builders at Top Notch Catalyst Builders Inc. Sabi na DOJ, idiniklara ang mga proyektong 100% complete pero ang iba ay ghost project naman o kaya ay hindi kompleto. Naharap sina Villanueva at Revilla sa magkahiwalay na reklamo. Si Senator Bong Revilla in these 6 cases, respondent na po siya sa isa. Okay, tapos si Senator Joel Villanueva is also respondent in another case in one of the 6 cases. Doon po sa 6 na yon, the charges are multiple. So we have direct bribery, indirect bribery, corruption of public officers. We have a violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, which is RA 3019. Tapos may violation din po ng the Government Procurement Act, and also a violation of the conduct of bid rigging in the procurement process. Isa po sila, pero hindi lang po sila yung respondent sa mga kaso na yon. So we have multiple respondents, including DPWH officials. Muli na maitinanggi ni Villanueva na nakinabang siya mula sa flood control projects sa Bulacan. Alam niyo yung nangyayari tungkol sa flood Yan na yung favorite mo, Sir Tony. Ito na yung favorite senador mo. control. Kinamumuhian natin for so many years. Yung away namin ni Zaldico, tapos doon sa complaint, 1% daw binibigay ni Zaldico sa akin. So, that's ridiculous. Ayon sa kanyang abogado, meron silang 3 testigo kasama na rito ang staff ni Villanueva na kinilala ni dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara bilang teng na inabutan umano niya ng 150 million pesos sa rest house sa Bulacan. Sabi ni Alcantara, para raw ito kay Villanueva bagamat hindi umano alam ng senador na mula ang pera sa flood control. Pero sabi ng kampo ni Villanueva, hindi to totoo ang paratang ni Alcantara. Walang binigay. Walang binigay. So, nasa ng pera mo? Nasa kanila siguro. Sa engineers? Saan pa pupunta? Si Revilla naman, hindi nagpaunlak ng interview pero ayon sa kanyang abogado, walang basihan ang akusasyon laban sa kanya. Matatandang idinawit si Revilla sa flood control din Alcantara at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayon kay Bernardo, tumanggap si Revilla ng 25% commission mula sa flood control. Yung mga ganitong complaint na fina-file na walang batayan, para bang final lang, para lang mangharas o mang-abala ng isang Para mangharas daw, mabsat. Naniniwala ba kayo kay Tony? individual. So, sa totoo lang, yung mga ganitong complaint, ayon sa batas at sa rules ng evidence, hindi ito dapat paniwalaan. But in the case of Yusek Bernardo, I think we pointed out that he has submitted five affidavits. Ang tingin namin, was trying to really enter the witness protection program. And the only way that he can be admitted is actually point to somebody higher. Kaugnay pa rin sa flood control issue, inilahat ngayon ng DOJ na gumugulong na rin ang investigasyon nito sa plunder complaint laban kay dating Representative Zaldico. There's an allegation of conspiracy. Of course, the act of plunder could not have been committed by one individual alone. Of course, necessarily, makasama siya dyan. Hiningan namin ng reaksyon ng abogado ni Ko pero wala pa itong tugon. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Alright, so yan na Mabsat na ngayon. Ito na ang kwento ngayon, Mabsat. Yan yung nangyari last week.
Ngayon, ito na yung kwento ngayon, mga absat. Wait lang, pakita ko saglit. Oh, nasa na yun? Bilyonaryo. Ito. Lipat tayo sa kabila. Ito na yung kwento kagabi. Ito na po. Okay, ito yung kwento kagabi. Henry Alcantara, itinanggi ang kickback at ghost project sa DOJ counter affidavit. Agoy, bakit? O sige, pakinggan natin to. Matapos umamin sa kanyang papel sa multi-billion peso flood control corruption scandal, tila nagbago ang ihip ng hangin para sa isa sa tinaguriang BGC Boys. Sa kanyang inihaing Ryan Aguinese, shout out. Sabi ni Henry Alcantara na wala siyang kinalaman sa anumang kickback scheme o ghost projects. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimbay. Hindi ko na po titingnan to. Ito po yung galing sa puso ko. O, kita mo? Hindi na daw niya titingnan yung affidavit. Ito na maggagaling sa kanyang puso. Meaning, ito na yung katotohanan. Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng... O, nakita, halos napapayak siya. Nangangamba siya sa kanyang seguridad at sa kanyang pamilya. pamilya ko. Oh. Ito pong aking salaysay ay marami pong mga tao na mababanggit. Nako, maraming taong mapapanggit itong magiging salaysay ni Alcantara. At ako po ay humingi ng tawad Oh, humingi daw siya ng tawad. Bakit ka humingi ng tawad? sa mga tao na to, pero kailangan ko po kung sabihin yung katotohanan. Yun! Humingi siya ng tawad sa mga nabanggit niyang mga senador at mga ibang tao dyan. Dahil yung sasabihin niya dito sa kanyang affidavit dito at sa kanyang hearing na to, ang katotohanan. Putragis na ko po. O sige tuloy. Hinihiling ko lang po sa ating buting chairman. September 23, 2025, nang emosyonal na magsalita si former DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Dito niya inilahad sa pamamagitan ng isang sinumpaang salaysay ang umano'y kalakaran pagdating sa pagtanggap ng kickback sa mga proyekto ng ahensya. Sa ilang pagkakataon pa raw, siya mismo ang nagde-deliver ng pera sa mga umano'y tumatanggap ng porsyento sa budget ng mga proyekto. Inayos ko po lahat yun. At dinala ko po. Dinala ko po. Personal na experience ni Alcantara. Dinala niya mismo. Tapos ngayon sasabihin mo, wala kang kasalanan. Ano yun? Joke? Putragis. Tuloy. Sa tauhan lang po ni Senator Joel. Oh, paano ba yan, Sir Tony? Dinala daw niya mismo, ha? Yung kickbacks sa tauhan mismo ni Senator Joel. Agoy! Tapos ngayon sasabihin mo, wala kang kinalaman sa mga flood control scam na yan? Nagsoli ka na ng 181 million? Restitution mo nga, di ba? Meron pang susunod na 120 million na naiwan sa 300 million na kickback. Agoy! Somewhere in Bukawi po. Ang sabi ko po sa kanya, baka pwede, pakibigay mo lang ito kay boss. Tulong ko to kung ano man ang future na plano niya. Yun tulong daw tulong kay boss. Sinong boss yan? Yun po ay tulong ko. Pero hindi niya po alam. Siyempre, kaninong tauhan pa yan, di ba? Tauhan ng isang senador. Agoy. Na doon ko po kinuha sa flood control po. Pero sa pinakahuling counter affidavit na isinumite ni Alcantara sa preliminary investigation ng DOJ noong January 5, tila kumabig si Alcantara sa ilang statements na una niyang inilabas noong nakaraang taon. Matatanda ang naghain ng reklamo ang NBI laban kina Alcantara at iba pang DPWH at high government officials kaugnay ng umano'y ghost flood control
projects sa ilang parte ng Bulacan. Oh. Ayon kay Alcantara, dapat umanong madismiss ang kaso laban sa kanya dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya para magkaroon ng reasonable certainty of conviction. Para sa umunoy violations sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, sinabi ni Alcantara na wala umanong ebidensya na may pinapaboran siyang contractor, employee o kahit na sinong individual. Oh. Wala rin daw witness na nagsasabing nag-approve siya ng irregular payments o falsified reports para sa mga natukoy na proyekto. Wala rin daw maituturing na gross inexcusable negligence dahil deliberate daw na itinago ng kanyang mga tauhan sa kanya ang mga umano'y ghost flood control projects. Dagdag So kasalanan talaga nila Bryce, nila Villanueva. Sila pala 'yon, no? Yung mga tauhan niya. Oh, ganun ba 'yon? Agoy! O paano ba yan, Sir Tony? pa ni Alcantara, wala rin daw witness na makapagsasabing nag-facilitate siya ng kahit na anong payout. Ang pera na nakalaan para kay Kong Saldi dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o nag-aatid ng porsyento ng Kong Saldi sa iba't ibang tao niya. Oh, ikaw nga nagdi-deliver sa mga iba't ibang tao ni Zaldico. Oh, ay nako. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Uy, sino alias Paul yan? Nako po, baka si Maestro Paul yan. Nako po. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber. Oh. Disappearing message po yun. Oh. Na doon ko po dadalhin. May isa o dalawang beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City. Ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, hinahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. Mula Ortigas po, kakaliwa ka stoplight, may gate ka kanan, kakaliwa ka kanan, makikita na po yung bahay. Sa reklamong malversation of public funds, sinabi ni Alcantara na hindi umano siya nag-utos, nag-authorize o nag-participate sa pagsagawa ng ghost projects dahil tinago raw ng kanyang mga tauhan ang mga nasabing aktibidad. Wala rin daw kahit na anong proof na nakatanggap siya ng personal benefit sa mga natukoy na proyekto. Itinanggi rin ni Alcantara ang alegasyon ng direct bribery at kahit na anong partisipasyon sa mga umano'y bid rigging na nagaganap sa procurement ng mga DPWH project, lalo na't hindi raw ito sakop ng kanyang mga responsibilidad bilang isang district engineer. Aniya, ministerial ang kanyang duty at tagapirma lang daw siya ng mga dokumento na ibinibigay ng kanyang mga subordinate. Sa kabila nito, aabot na sa mahigit 100 milyong piso ang ibinalik ni Alcantara sa DOJ ayon kay Acting Justice Secretary Frederick Vida, kaugnay ng mga umano'y kinurap na pondo ng bayan. Una nang isinuwalat ng abogado ni Senator Joel Villanueva sa On Point ng Billionaire News Channel ang pagbaligtad ni Alcantara, gayon din ng dalawa pa sa tinaguriang BGC Boys na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Just to be quick about this, he says that engineers Hernandez and Mendoza are the ones responsible for the execution of the flood control projects. Okay. Then two, he was not the one directly overseeing the day-to-day operations of the projects. Again, pointing to the two engineers, Hernandez and Mendoza. Moreover, Teka lang. this is very telling as far as Ito ba yung sino to? Ito yung attorney ni Villanueva ba? Legal counsel. O, tama. Attorney Ramon Esquera. Legal counsel of Villanueva. Nako, nakita na naman to. not the one directly overseeing the day-to-day operations of the projects. Again, pointing to the two engineers, Hernandez and Mendoza. Moreover, and this is very telling as far as we're concerned, according to him, there has been no witness that he facilitated any payout. Okay? And then, Kita nyo? Oh. Anong mangyayari dyan, mga basta? Tinitake note yan ng attorney ni Villanueva. So meaning parang, ito, bumabaliktad na si Alcantara, no? Nako po, bumabalik. So meaning dapat walang kwanto. Nako po. Samantalang sa sworn statement at kasi ito sa testimonya niya to, mismo niyang diniliver sa tauhan mismo ni Villanueva. Na kanyang ibigay mo kay bossing. Gamitin niya kung saan niya gagamitin sa kanyang future plans. Po, tragis. Ito ngayon, ginagamit na nila statement ni Kwan, bagong affidavit ni Alcantara. Therefore, he is in effect negating, virtually negating what he said that he did the payout. Two engineers,
are saying that this is Bryce Hernandez and the other one, JP Mendoza, that they are actually withdrawing the statements that they have given in connection with the case that is the subject of the preliminary investigation. For what reason? Because they have not been admitted, contrary to the undertaking of the Department of Justice officials. They have not been admitted to the Witness Protection Program. Ayon sa Oh. DOJ, hindi raw muna sila magbibigay ng komento habang ongoing ang preliminary investigation nang hindi ma-preempt ang magiging findings ng prosecution panel. Para sa agenda, Joash Malimban. So according dito sa lawyer ni Villanueva, so hindi daw napayagang maging WPP o hindi sila itong mga district engineer na mga to, kaya pala. So alamin natin ang susunod na kabanata dito, pero ano sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo mga kakabsat ang nangyari dito? Ha? Mga kabsat, ano sa tingin mo, Sir Tony? Lalo na kababayan mo yung nandyan. Bolahin mo ang kapwa mo DDS Alcantara. Kaya tragis. OMG, my goodness, mga kabsat. Nako po. No, mga nadadala lang sa mga matatamis na pangako. Kaya ayon, bumaliktad ka na. May dati ka nang sinampaang salaysay. Huwag mo yung kalilimutan, Alcantara. Kaya nga, magiging ebidensya na ng gobyerno yun. Kasi talagang makukulong si Villanueva. Deserve niya sa kamatayan lang. Aray ko po. Ay, grabe, nakakakamot tong ilong ko. Magkakapera ba tayo nito? Anyway, Mabsat, so yan po yung ating pinaka-main topic, Mabsat, no? Grabe. Agoy, Mabsat. So, nakaka po, Mabsat. Oh, halos na kayo, naka 1 hour tayo sa main topic natin. Mag-subtopic na muna tayo, Mabsat. Again, maraming salamat po. So, kayo na po bahala. Alamin natin ang mga susunod na kabanata dito sa mangyayari dito sa case ni Alcantara. Lalo na, bumaligtad siya, Mabsat, no? Alright, so, kung muna tayo, Mabsat. Subtopic naman tayo, Mabsat, no? Maraming salamat po. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Okay, countdown po tayo.